programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang laban sa katotohanan ay nagsisimula ng magtapos. Sa isang tahimik na bayan kung saan ang mga tao ay tila walang kaalam-alam sa mga lihim na nagkukubli sa likod ng mga ngiti. Isang kwento ng katatagan at katotohanan ang unti-unting umusbong. Si Trixie, isang batang babae na puno ng pag-asa at pangarap, ay naharap sa isang napakalaking pagsubok. Ang kanyang ina, si Patricia, ay nahaharap sa mga kasong kriminal na nagdulot ng takot at pangamba sa kanilang pamilya. Ang pagbabalik sa korte. Isang umaga, nagtipon ang mga tao sa loob ng korte. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Trixie na nagdesisyong ipaglaban ang katotohanan. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magsalita kahit na ang kanyang ina ang nakataya. Sa harap ng hukuman, nagpakita siya ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Alam ko ang katotohanan, sabi ni Trixie, habang hawak ang mga ebidensya na magpapatunay sa mga krimen ng kanyang ina. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang mga mata ni Patricia ay puno ng galit at takot. Ang video na nagbukas ng lahat. Habang nagpatuloy ang paglilitis, ipinakita ang isang video na kuha mismo ni Trixie. Sa video, makikita si Patricia na nag-uusap tungkol sa mga plano at krimen na kanilang ginawa. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga patalim na tumaga sa puso ni Trixie. Ang mga tao sa korte ay nag-uumapaw ng emosyon. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay nagalit, at ang iba naman ay nalungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, si Trixie ay nagpatuloy. Hindi ko na kayang manahimik at kailangan kong ipaglaban ang aking sarili. Ang pagsubok ng katapatan. Habang ang mga ebidensya ay unti-unting lumalabas, may mga tao ring nagduda kay Trixie. Isang kaibigan ang nagtanong, "Bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't pamilya mo siya?" Ang tanong na iyon ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang isip. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Trixie. Ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa dugo. Sagot ni Trixie. Napuno ng determinasyon, ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga biktima na lumabas at nagsalita. Ang pagsasama ng mga biktima. Isang gabi, nagtipon ang mga biktima ng mga krimen ni Patricia. Dito nagbigay si Trixie ng lakas at inspirasyon. Hindi tayo nag-iisa. Sama-sama tayong lalaban para sa hustisya, sabi niya. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga kwento. At sa bawat kwento, ang kanilang mga puso ay nag-uumapaw ng pag-asa. Ang climatic confrontation. Sa huli, naganap ang isang matinding komprontasyon sa pagitan ni Trixie at Patricia. "Bakit mo ako pinabayaan, ina?" Tanong ni Trixie. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. "Bakit mo pinili ang kasamaan sa halip na ang pamilya?" "Alam mo, Trixie, hindi mo alam ang mga pinagdaraanan ko," sagot ni Patricia. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang takot at panghihinayang. "Alam ko ang lahat.
at hindi ko na kayang manahimik, sagot ni Trixie, na puno ng tapang. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon. At sa huli, nagdesisyon si Trixie na ipaglaban ang katotohanan, kahit na ang kanyang ina ang nakataya. Paghahanap ng hustisya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpatuloy si Trixie sa kanyang laban. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay nariyan upang suportahan siya. Sa huli, nagtagumpay siya sa kanyang laban para sa katotohanan. Si Patricia ay nahatulan at ang mga biktima ay nakatanggap ng hustisya. Ang kwento ni Trixie ay hindi lamang kwento ng isang batang babae na lumaban para sa kanyang sarili, kundi kwento ng pag-asa, katatagan at ang halaga ng katotohanan. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan ni Trixie na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso at ang hustisya ay palaging nagbabayad sa huli. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ni Trixie na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagmamahal at suporta sa isa't isa. At sa huli, sila ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga biktima na nagbigay inspirasyon sa kanila na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at ang katotohanan. Hindi na nga nagwagi ang lahat ng kasamaan dahil palaging nananaig ang lahat ng kabutihan, katulad na nga lang ni Attorney Alon, kasama na si Patricia. Saksi ang lahat ng mga kasabwat nila na si Vivian at si Paco. Sila ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, gaya nitong si Patricia, dahil hindi titigil ang batas hanggat hindi sila napaparusahan at nararapat lang sila na parusahan sa lahat ng krimen na ginawa nila sa mundong ibabaw, lalong-lalo na ang ginawa kay Atty. Meredith. Dahil sa pagkahatol kay Patricia, pati na rin sa mga kasabwat niya. Nakilala si Lilet bilang isang pinakamagaling na abogado sa buong mundo. Katulad na nga lang ng kanyang ina na si Atty. Meredith, ginawara ng award itong si Lilet Matias, kasama ang presidente ng Pilipinas, na nag-award mismo dito sa ating bida na si Lilet Matias. At dito na nga ay nakamit na nila ang lahat ng hustisya na nararapat para sa kanila. Isang happy ending nga ang nangyari sa Lilet Matias. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.